Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 5 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nagkakagulo ang mga insekto sa loob ng bago ng tren, agad na sumiklab ang matinding takot sa mga pasahero. Tahimik lamang na nagmasid si Dokja habang ang mga tao ay unti-unting nagiging desperado, naghahalungkat sa mga upuan at nagsasakitan para lamang magkaroon ng tsansang mabuhay. May ilan na nagalit sa kanya dahil sa paghagis niya ng lambat imbes na ipamahagi ng maayos ang mga insekto, ngunit nanatiling kalmado si Dokja. Alam niya ang katotohanan, kakaunti ang natitirang insekto at napakaraming kailangang mabuhay, hindi talaga lahat ay makakaligtas. Sadya niyang pinayagan ang kaguluhan na mangyari, nang lapitan siya ni Kim Nam-won at tawanan ang malupit na sitwasyon, hindi na siya nagpaliwanag pa. Sa pag-activate niya ng exclusive skill na character list, nakumpirma niya ang hinala, si Kim Nam-won ay hindi ordinaryong takot na binatilyo kundi ang magiging delusion demon. Isang taong matagal nang naghihintay sa pagkawasak ng mundo at napakabilis umangkop sa bagong realidad. Dahil sa malamig na asal ni Dokja, inalok siya ni Kim Nam-won na magsanib puwersa, nakikita ang potensyal niyang maging kapaki-pakinabang. Alam ni Dokja na kung tatanggapin niya ito ay masisiguro ang kanyang panandaliang kaligtasan, ngunit dahil alam niya ang magiging takbo ng kwento, tumanggi siya at piniling manatiling mag-isa. Mabilis na napalitan ng pagkapuot ang interes ng binatilyo ng harangan ni Dokja ang daan papunta sa duguang matandang babae sa likuran niya. Ibinunyag ni Kim Nam-won ang tunay niyang pakay, ang matanda mismo ang kanyang insekto, isang madaling biktima upang makapasa sa senaryo. Matigas na tumanggi si Dokja na umurong, agad na naging mabigat ang atmosfera nang bumagsak ang pabor ni Kim Nam-won sa kanya. At walang babala ay umatake ito. Kahit mahina si Dokja sa pisikal, ang biglaang pag-activate ng Omniscient Reader's Viewpoint ay nagbigay sa kanya ng kakayahang mabasa ang direksyon ng mga atake ni Kim Nam-won na parabang nababasa niya ang isip nito. Sa tulong ng maikling babala sa kanyang isipan, sunod-sunod niyang naiwasan ang mga suntok. Kahit pa ginamit ni Kim Nam-won ang blackening upang palakasin ang sarili, hindi nagtangkang gumanti si Dokja. Ang layunin niya ay magpatagal lamang ng oras. Ngunit nang bumunot ng kutsilyo si Kim Nam-won at sumugod para sa nakamamatay na saksak, napagtanto ni Dokja na hindi sapat ang pag-iwas lang. Tinamaan ang kanyang balikat at kumirot ng matindi ang sugat. Ngunit tiniis niya ito habang hinihintay ang tamang sandali. Pagkatapos, ibinunyag ni Dokja ang nakatagong alas niya. Inilabas niya ang dinurog na supot ng itlog ng tipaklong at ipinaalala na ang mga itlog ng insekto ay itinuturing ding buhay na nilalang. Dahil sinira niya ang mahigit 100 itlog kanina, lihim siyang nakaipon ng libo-libong coins. Agad niyang in-invest ang 2,700 coins sa stamina na biglang nagpatigas sa kanyang katawan. Nang muling sumaksak si Kim Nam-won patungo sa kanyang puso, hindi na ito bumaon, nag-iwan lamang ito ng mababaw na gasgas sa balat na parang bato. Sa unang pagkakataon, nakita ang pagkabigla at takot sa mukha ng dating kumpiyansang binatilyo. Habang papalapit ang huling sandali, ang galit ni Kim Nam-won ay napalitan ng desperasyon. Paulit-ulit siyang sumugod hanggang sa tuluyan siyang lumuhod at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit nanatiling malamig si Dokja. Inamin niyang sa lumang mundo, tama ngang iligtas ang buhay ng iba. Ngunit hindi na ito ang lumang mundo. Nang tuluyang maubos ang oras, gumawa si Kim Nam-won ng huling desperadong pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang kanyang ulo. Sa buong bagon, ang iba pang nabigong makapasa ay sinapit ang parehong kapalaran. Ang sunod-sunod na pagsabog ng mga ulo ay parang malagim na paputok na nag-aanunsyo ng pagsilang ng bagong panahon. Pinanood ni Dokja ang nakakatakot na tanawin na may halong kakaibang kapanatagan at bahagyang konsensya. Sunod-sunod ang mga mensahe ng sistema, nakapatay siya ng 124 na buhay, 1 tipaklong at 123 itlog na nagbigay sa kanya ng libo-libong coins at ng nakakatakot na mass murderer achievement. Nang muling umandar ang tren at lumabas sa ibabaw,
ang ginhawa ng mga nakaligtas ay agad napalitan ng matinding pagkabigla. Sa labas ng bintana, hindi na ang dating lungsod ang kanilang nakita. Wasak ang mga tulay sa Han River, namumula ang ilog sa dami ng bangkay, at malayang gumagala ang mga halimaw sa gitna ng mga gumuhong gusali. May isa pang tinatapakan ang isang tangke na parang laruan lamang. Sa pagtatapos ng main senaryo #1 at pamamahagi ng mga gantimpala, tahimik na minasdan ni Dokja ang nagibang mundo. Ang pamilyar na realidad ay tuluyan ng nawala, napalitan ng bangungot na minsan niya lamang nabasa sa nobela. Sa gitna ng takot at kalituhan ng mga nakaligtas, nanatiling kalmado si Dokja, dahil siya lamang ang nag-iisang mambabasa na nakakaalam kung paano magtatapos ang mundong ito. At dito nagtatapos ang Kabanata 5 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 6? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.